Today, we shall continue our mini-series under the theme, Stronger for Mission. Sabi po natin, as we proclaim Jesus, we become strong. Ano po? Kung gusto kayo nanghihina, kung kayo nanlalata, kung kayo discouraged, proclaim the Lord Jesus. And this is the testimony of many people who attended our seminar the other Saturday. Nasabi nila, kaya pala ako nanghihina. Nung ako'y sumama na sa practicum at nag-share and I preach and talk about Jesus, ngayon lumakas ako. Hallelujah, praise God. At sabi na, kaya pala ako'y nawawala na ng sigla sa aking Christian life. Ang tagal ng panahon that I talk about Jesus. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, it is always true. When you and I talk about Jesus, specifically, proclaim the Lord Jesus Christ, witness for Jesus, ang epekto sa atin, lumalakas tayo. Ano po mga kapatid? Para po yung mga magulang. Yung mga magulang, di ba yung mga nanay, pag lumalaki ang tiyan, ang hirap, di ba? Pero paglabas ng baby, at lumabas na ang baby, nawawala lahat ng pagod. Sino mga nanay dito? Mga nanay. Totoo ba sinasabi ko? Pag nakrinig mo yung uha ng anak mo, totoo rin yan sa mga lolo, di ba? Ha? Nandiyan na ba yung picture? Ha? Ruth? Totoo rin yan sa mga lolo. Kapag nakita yung apo, ayan, no? Lalo na kung ganito makikita mo, ayan, no? Ayan, apo ko po yan. Apo, ayan. Tingnan nyo naman. Ha? Bata pa ano na, ha? Malakas na agad ang apil, pakindat-kindat pa. Ano? Bakit naman di mawawala ang alam nyo, when you are able to usher people na ma-born again into the family of God, bukod dun sa nagawan mo siya ng pabor, ikaw mismo lalakas. And this is true physically. Ang mga nanay, pag pinanganak na yung baby, kakalimutan lahat ng hirap at tuwan-tuwa dun sa baby. And that is also true spiritually. As we proclaim Jesus, we become stronger. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. Today, our specific topic is about witnessing for Jesus. Proclaiming Jesus Christ by being a witness. Ang sabi po ng verse 8, ano po sabi? You shall be my witnesses. Sino handa na maging witness para kay Jesus? Sumigaw ng malakas na amen. Alam niyo, doon sa Amerika, meron silang jury. Hindi lang yung judge ang nagpapasya. Kaya pag ikay tinawag ng korte para maging jury, ibig sabihin ikaw nakikinig doon sa mga salaysay, ikaw nakikinig sa mga interpolation ng judge, tapos kayo magpapasya kung guilty o hindi guilty. You cannot say no if you are called to become a jury. At if you are called to become a jury, you have to be impartial. You have to listen at magdesisyon ka tungkol sa madidinig mo. Pero ang crucial para sa katarungan sa justice system ng Amerika ay yung mga witnesses. Ang isang maganda po sa Amerika, yung mga witness matapang. Hindi sila natatakot. Sa Pilipinas, tinatakot lang bahag na buntot ng mga witness. Di ba? Tinatakot, hindi na magsasalita, hindi na magkukwento ko ano ang nakita. Kaya maraming injustices. Halimbawa, sa nakaraang administrasyon na 6,000 ang pinatay. Marami nakita, harap-harapan, pinatay sa harapan ng anak, sa harapan ng asawa. Nasa loob ng bahay, pinatay. Grabe. Tapos, sabi, pag kayo nagsalita, pati kayo madadamay, tahimik na, ayaw madamay. Kaya, ang daming injustices. Kaya, sa politika, ang daming korupsyon. Kasi, yung mga nakakakita ng nangyari, ng mali at tama, sarado bibig. Kaya, kapahamakan. Ay, ganun din ang nangyayari. Maraming patuloy na pupunta sa impyerno kasi kayo at ako nasaksi kung paano hindi mapunta sa impyerno. Sarado bibig. Parang nangingibabaw ang pag nahihiya, nag-aalinlangan, nagdidelay-delay. Ano po? Si Brother Ray Zamora nagdiwa ng birthday na nakaraang linggo. Isa sa masipag natin shepherd. Sa kanyang testimony, if he has one regret of his life, meron silang kaibigan na tinuturing na niyang kapatid. At
nag-delay siya na masyara ng gospel. May sakit eh. Pero bago niya dumating yung araw na sinabi niya, sa ganito ko na lang siya sharean, namatay. Kaya hanggang ngayon, iniinda ni Brother Ray na bakit hindi ko siya sharean nung pinoprompt ako ng Holy Spirit na mag-witness sa kanya. Mga kapatid, mga minamahal, hell is real. Totoo ang impyerno. Kaya pag kayo at ako ay nag-aalinlangan, nag-aatubili, nagpapadili-delay, at ayaw mag-proclaim tungkol kay Jesus at sa kanyang pagliligtas, marami na papahamak sa impyerno. Sapagkat lahat tayo ay patungo sa impyerno. Ano po? Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing at nabuhay na magbuli. Binayaran na niya ang kasalanan ng lahat ng tao. Kaya lang, sigaw nyo nga kaya lang, ang makaka-avail lang nito ay yung hihingi. Kumbaga, bayad na yung ticket mo. Pero kailangan humingi ka. At yun yung nangyari sa atin. Nang marinig natin na hindi natin kayang bayaran, hindi natin kayang maabot to, tayo ay nagpakumbaba at sinabi natin, Panginoon, patawarin mo ako. Binubuksan ko ang puso ko. Pumasok ka po sa akin sapagkat ikaw ang namatay sa krus, nasa iyo ang susi. Kaya pumasok ka sa puso ko, pagharian mo ako. Doon tayo, nagkaroon ng kaligtasan. Mga kapatid, mga minamahal. Kaya pupunta sa impyerno ang tao, hindi na dahil makasalanan. Kundi pupunta ang tao sa impyerno dahil hindi niya natanggap ang susi, ang buhay na walang hanggan. Bakit? Kasi may nanahimik. Tignan mo yung katabi mo. Yan, huwag ka manahimik, mo. Ha? Kasi may nag-atubili. Kasi may nadaig ng hiya. Kaya sabi ng Panginoon, you shall be my witnesses. Mga kapatid, mga minamahal, may the Holy Spirit speak to our hearts today. You and I are witnesses for Jesus. And when we are called as witnesses, meaning, mahalaga po na ating gampanan po ito. And as I have said, as we witness for Jesus, lumalakas tayo. Ano po? At yung pong naaakay natin, na sa halin na patungo sa impyerno ay sa langit na pupunta at magiging anak na ng Diyos, nagbibigay sa atin ng saya, nagbibigay ng kagalakan. And last Sunday, binag-usapan natin na nagdiriwang sa langit bawat isa na magsisisi at tatanggap kay Kristo. Praise God. How can you and I proclaim Jesus Christ more effectively? Well, una sa verses 1 and 2, ang sabi po, pagtingnan po natin, ito po ay sulat ni Saint Luke tungkol sa pangyayari sa buhay ni Jesucristo at sa pagsisimula ng Church of Jesus Christ in the book of Acts. At sabi niya po ay ganito, sumusulat siya kay Teopilo na believed to be one of the legislator. At sabi niya, mahal na Teopilo, isinusulat ko ay dati in my former book, yung former book niya na yun yung Gospel according to Saint Luke. So ito continuation, yung Gospel according to Luke tungkol kay Jesus. Ito continuation yung Book of Acts tungkol sa mga nangyari matapos na si Jesus ay nabuhay na magmuli. At ang sabi niya po, I wrote about all that Jesus began to do and to teach. In verse 2. Pagtingnan natin ang verse 2. Ano po sabi ng verse 2? Until the day He was taken up to heaven. Yung Gospel according to Saint Luke. After giving instructions through the Holy Spirit to the apostles He had chosen. Ano masasabi mga kapatid, mga minamahal sa talatang ito? Well, si Saint Luke was concerned that Theophilus will have a proper grasp of who Jesus was and what Jesus taught. Mga kapatid, mga minamahal, in order for you and me to become effective witnesses of the Lord Jesus Christ, we need to have a growing knowledge of Him. We need to have a growing knowledge of Him. Kaya it took Luke to write 2 books. Gospel according to St. Luke and the book of Acts. So that Theophilus, as one of the witnesses for Jesus, can be properly instructed about Jesus Christ. Ibig sabihin mga kapatid, mga minamahal, you and I can never become effective witness if we really don't know Jesus Christ.
tinanggap natin siya, pero we are not growing in knowing the Lord Jesus Christ. Sabi ng 2 Timothy chapter 1 verse 12, ay ganito po. 2 Timothy chapter 1 verse 12, basahin po natin. This is a beautiful verse po. At mahalaga po ito. Ano po? Sabi diyan, that is why I am suffering as I am. Yet this is no cause for shame. Hindi ko kinakaya na sa aking pagkapatotoo, ako ay nahihirapan. Hindi ko ito kinakaya. Because, ano sabi po, pakibasa malakas. So, pakilakasan po, gising na ba yung katabi mo? Kalabitin mo, gising ka na ba? Magbabasa tayo, kamo magbabasa. Lakasan natin. 1, 2, ready? Because, go. And that He is able to guard what I have entrusted to Him until I know whom I have believed. Ano po? Because I know whom I have believed. Ano po? Whom? Who is that whom? Jesus Christ. Ikaw'y matagal ng Kristiyano. Pero are you growing in knowing the Lord Jesus Christ? Tala nyo, the other Sunday na pag-usapan natin that importante yung knowledge of the Lord. Ano po? Yung atin siyang, yung revelation about Jesus. And what is that? The Holy Bible. Importante po na ating basahin ang Bible, kilalanin kung sino si Jesus, kilalanin kung sino ang Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. Do not stop in growing to know your Lord and my Lord. Every day. Kaya sabi ni Apostle Paul, ang sikreto, kaya kahit medyo may hirap ang maglingkod, may hirap ang magpatotoo, at kung minsan napapahiya pa, sabi niya, hindi ako hihinto. Bakit? I know whom I have believed. Meaning, kaya maraming Kristiyano ang hindi na nagwi-witness, hindi na nag-grow ang kanilang pagkakilala kay Jesus. Hallelujah. Hindi na nag-grow ang kanilang pagkauna. Baka ikaw yung, kaya mo lang tinanggap si Jesus kasi ayaw mo sa impyerno. Eh kapatid, yung pong langit ay additional blessing na lang. Nang tanggapin mo si Jesus, ikaw ay na-restore. Everybody shout and say, restore. Sa ugnayan sa Diyos na melikha ng langit at ng lupa dahil kay Jesus. Yung kanyang wrath ay hindi mo natatanggapin dahil tinanggap na yun ni Jesus at si Jesus ay nasa iyo. Kaya yung eternal life, isa lang sa benepisyo. Napakarami pang benepisyo. Kaya mga kapatid, mga minamahal, importante. Continue to be excited to read the Bible to get to know the Lord Jesus Christ. Kaya, 4 nga yung aklat na naisulat tungkol sa buhay ni Jesus eh. Matthew, Mark, Luke, and John. Ano po? So that we can better understand who Jesus was. One of my children asked me one time, sabi niya, paano kung yung bilip natin ang mali at ang tama ay yung bilip ng iba? Nagulat yung mama niya. Parang hindi niya akalain na magtanong ng gano'n yung aking anak. Ako naman po, winelcome ko. Well, sabi ko, that is a valid question. And that is a valid thinking kako. And that must be addressed. Therefore, we need to get to know kung kanino nakasandig ang ating faith. Kanino ba? Kay Jesus po. So we need to get to know Jesus. Kaya, inaral namin si Jesus. And the more we study Jesus, the more He realized and say, atin nga ang tama at totoo. Amen? Ba, wala yata ano. Ang ating pananampalataya, ang tama at totoo. Amen? Because our faith is not based on the tenets, list of belief. Our faith is based on the person of Jesus. Hallelujah. The more we get to know Him, the more we become convinced. Look at what the Apostle Paul says. Basahin po natin. Ano po? Balikan natin po. Sabi niya, I am convinced. I know whom I have believed. And I am convinced. Hallelujah. Kaya handa silang mamatay para kay Jesus dahil kilala nila. Ano po? Sabi niya, no? I know whom I have believed. And I am
Convinced. Kumbinsido siya. You know what? Meron tayong practical discipleship booklet. Nandiyan po. Mabibili natin sa mas murang halaga kaysa sa bookstore. Yun po, isa sa ginamit po naming Bible study guide sa bahay. At yung first 3 chapters tungkol kay Jesus. And as we study more about Jesus, comparing Him to the other founders of other religion, talagang walang papantay sa ating Panginoong Jesus. Can you hear another amen? Kaya pala yung mga alagad, nung dakipin si Jesus, takbuhan, at nagkani-kanya na. Pero nung mabuhay na magbuli si Jesus, doon sila bumalik, totoo pala, niyakap na nila ng gusto. Kaya handa silang mamatay, sapagkat kilala nila ang kanilang pinaniniwalaan. Ikaw kapatid, kilala mo na ba talaga si Jesus? O alam mo lang sa Kanya, Savior? Baka yung iba nga sa atin, hindi nakakasigurado kung tayo saved dahil tinanggap natin si Jesus. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. Si Theophilus needed to have a proper grasp of who Jesus was. You and I must continue to grow in our knowledge of Jesus. Pangalawa po, verses, pagtingnan po natin, verse 3. Ano po sabi ng verse 3 ng Acts, Ang sabi po ay ganito, basahin po natin ng talata 3. Ayan. After His sufferings, He presented Himself to them. So si Jesus daw, nagpakita sa kanyang mga alagad and gave many convincing proofs that He was alive. He appeared to them over a period of 40 days and He spoke about the kingdom of God. Look at this. Sabi ni Luke, pagkaraang turo ko sa iyo, yung mga tinuro ni Jesus, yung buhay ni Jesus, siya ay namatay, inilibing, at pagkaraan siyang mabuhay na muli, nagpakita siya sa kanyang mga alagad. What is the St. Luke is saying here? Ang sasabi ni St. Luke, importante na hindi lamang mag-grow ang pagkaunawa ni Theophilus tungkol kay Jesus. Kailangan kagaya ng mga ibang alagad, si Theophilus din at tulad din natin lahat, kailangan mag-grow ang atin pong experience. Everybody shout and say experience. Yung pong ating pong journey, intimate journey with the Lord Jesus Christ. Sa talata ito, sasabi ni St. Luke, the apostles had intimate, growing experience with Jesus. And with their experience of Jesus, merong intimacy. Merong intimacy. Kaya handa nilang ibigay ang kanilang buhay sa pagkapatotoo. Naroon sila pinigilan, naroon sila dinala sa korte, naroon sila pinagbantaan, pero ang sabi nila, no, we would rather obey God than men. Hallelujah, praise God. Mga kapatid, mga minamahal, marami sa ating matagal ng Kristiyano, pero hindi naman nagsishare ng ating faith. Paano maligtas? Paano makonect kay God sa pamamagitan ni Jesus Christ, na Diyos na nagkatawang tao? Why? Maybe because you don't have growing intimate relationship with the Lord. Mahalaga po ito, mga kapatid. Hindi lang po yung na kilala mo si Jesus, nag-grow knowledge. Importante yung intimacy with the Lord Jesus Christ. Yan ang sabi ni Apostle John sa 1 John chapter 1, verses 1 to 3. Sabi niya, nakita namin, narinig namin that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our own eyes, which we have looked at, and our hands have touched. This we proclaim concerning the word of life. Hallelujah, praise God. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. Alam niyo po, marami mga Christian ngayon, parang wala nang dating sa Kanya ang mga pangungusap ng Panginoon. Ano po? Alam nyo, if there is one characteristic ng totoong born again, gusto nyo malaman kung born again yung katabi nyo? Tignan nyo nga. Wala sa mukha. Wala sa mukha. Acts chapter 2, verse 37. Dito. Narito. Acts 2:37. Narito makikita mo kung paano malalaman kung isang tao ba ay totoong born again o hindi. Sabi po, when the people heard this, ano this? The Word of God. The preaching
of Saint Peter. They were cut to the heart. Napupunit yung puso nila. Nababagbag yung puso. Yan ang totoong born again. Yung pag nakakarinig ng Word of God, may talab. May talab. Pag ang Word of God wala ng talab sa'yo, problema yan. Problema yan. Kami may bisita na galing sa Japan at kahapon magkakasama kami. At nag-uusap kami tungkol sa aming mga intimate walk with the Lord. And I was so blessed with Eleanor. Sabi niya, nag-birthday po siya, at kami nag-banding, at sila po yung mini-mentor ko doon sa Japan, Yun sila, si Pastor Vic, yung kanyang asawa, si Eleanor. Sabi niya, alam mo, Bishop, nung minsan magtuturo ako ng bata, yung lesson ko, inaaral ko pambata, abay, lahat tungkol sa akin. Kaya naghahanda pala ako ng lesson, umiiyak na ako. Tapos nung nagturo na ako ng Sunday, habang nagtuturo ako, umiiyak ako. Sabi ng mga bata, teacher, ba't ka naiyak? Kasi may talab. Hello? Sino ang tinatalaban ng Word of God? Ba? 10 lang. Sino tinatalaban? Pagka ang Word of God sa'yo, parang, ba? Teka muna. May problema ang yung walk with the Lord. Di ba? Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. We cannot become effective witness pag wala na yung intimacy. Kasi si Luke, yun ang sinasabi niya kay Theophilus. These apostles, the reason why they become effective witness was because they had intimate experience with the Lord Jesus Christ. Alam niyo si Apostle Paul, hindi kasama sa mga apostoles na sinasabi ni John na nakita, nahipo, kasi na born again si Apostle Paul, tapos na yung pangyayari, tapos na. Pero, pag binasa niyo ang buhay ni Apostle Paul, sabi niya, I had my own intimate experience with the Lord Jesus Christ. Kaya nang sinabi niya na siya tinawag na apostoles in question, kinu-question ng mga apostoles at ng mga unang Kristiyano kung totoo nga ba si Paul. So si Paul naman, he submitted himself sa scrutiny. Talagang nagpasakop siya sa mga council of the apostle. Yun, Hindi yung mga tao ang pinabayaan niyang mag-judge sa kanya. No, it was not what people say. It's about what the godly and leaders are saying about him. He submitted himself. He answered questions. Ganun ho kayo talaga eh. Tulad ngayon sa Senado, ay sa Kongreso, sinubusisi ang budget. So tinatanong. Kaya hindi dapat napipikon si Vice President Sara Duterte. Pag tinatanong kung saan gagamitin yung 10 milyon na aklat, samantalang marami nangangailangan ng aklat, hindi dapat napipikon. Sapagkat sinasabit mo yung sarili mo doon sa tamang authority. So si Apostle Paul, he submitted himself sa tamang authority. At yung mismo mga apostoles na nagsabing, totoo nga, na si Pablo ay merong sariling intimate experience with our Lord, and therefore, siya diniklara na apostoles sa mga hintil. Hallelujah, praise God. What am I saying? I'm saying na kayo at ako can become effective witness pag meron tayong closeness. Close ba tayo ni Lord? Tingnan mo yung katabi mo. Close ba kayo ni Lord? Tinatablang ka pa ba ng Word of God pag nagbabasa ka? Pag nakikinig ka ng preaching? Di ba? Kaya nga may mga pagkakataon, we ask you to come forward. But why? Tinetry natin yung sarili natin na tumugon. Sabi natin, if God spoke to you in this sermon, you can come forward. We encourage you to come forward. That is your opportunity to respond na tinalaban ako. Tinalaban ako. Sino tinatalaban ng Word of God? Taas nga kamay, tinatalaban. Pumalakpak nga, tinatalaban. Sa yung mga hindi tinatalaban, habang nakikinig ng Word of God, overtime na si Bishop. Naku, lampas na. Di ba? pero yung tinatalaban, talagang, sige pa, preach pa. Amen? Praise the Lord. Di ba?
Mga kapatid, mga minamahal, the reason why the apostles in the book of Acts powerfully bear witness about Jesus, they talk about Jesus, was because of that intimate relationship. Kung maaalaala po ninyo, kulang lang tayo ng time, sa Luke 24:13 and following, nang mabuhay na magmuli si Jesus, itong dalawang alagad, naglalakad sa Emmaus, palayo, iba topic nila. Dapat ang topic si Jesus, malapit na, mabubuhay na ang Panginoon. Dapat ang topic si Jesus, ang topic ay kung ano-anong bagay. Ganun karaniwan Diba, sa ating mga pag-uusap, pag-fellowship, baka ang topic ay buhay ng may buhay sa halip na si Jesus. Dapat si Jesus ang topic. Tapos, hindi nila namalayan, pag itutuloy-tuloy lang, pakita mo yung mga sumunod ng talata para mabasa. Pag hindi na namalayan, sumama sa kanila si Jesus dahil nabuhay na nga si Jesus, hindi na namalayan. At doon lang sila, doon lang sila nag-usap dahil nag-inquire si Jesus. At doon nila napag-usap. At ang pinag-usapan pa na tungkol kay Jesus ay tungkol sa kanilang pagdududa kung nabuhay nga ba muli. At sabi nila, yun yung aming mga babaeng kasama pumunta, hindi nila nakita. Alam nyo, they were prevented from recognizing Jesus. Why? Because they were not focused on Jesus. Alam nyo yun, yung pagka hindi ka nakafocus, kung ano-ano ang nakikita mo. Kaya sabi po ng Hebrew chapter 12, verse 2, keep looking to Jesus. Keep looking to Jesus. Kaya po mga kapatid, pwedeng ikaw ay regular naman nagdi-devotion, pero kung hindi ka excited tungkol sa yung fresh experience with the Lord. Hallelujah. Kaya importante, when you read the Bible, Lord, speak to my heart. Make my heart receptive. Praise God. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. So si Apostle Paul ay meron siya sariling karanasan. And he reported his own intimate encounter with Jesus. So tayo po, let's always talk about our intimate encounter with the Lord lately. What has been your intimate walk with the Lord lately? What has been your intimate experience with the Lord lately? Hallelujah. Pangatlo at panghuli, sa verses 4 to 8. Mahaba-habang mga talata ito. Basahin po natin. Verses 4 to 8 ng Acts, It's very important. On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command: do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. Verse 5. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with, the Holy Spirit. Naalala po ninyo, 2 Sundays ago, sabi ni Jesus sa mga alagad, sabi ng talata, inutusan sila na wag munang ipagsabi na si Jesus ang Mesaya. Tapos last Sunday, sinabi natin, ang dahilan kasi hindi pa siya napapako sa krus at nailibing at nabuhay na magmuli. Nung siya nabuhay na magmuli, pinayagan na sila na magsabi na si Jesus ang Mesaya. Pero sa puntong ito, bago sila i-commission, tinawag uli sila sapagkat kailangan nila ang kapangyarihan. At ang kapangyarihan niyon ay walang iba kundi sino? Ang Holy Spirit. Tuloy po natin For John, verse 6, then they gathered around him and asked him, sabi ng mga alagad, Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel? And then verse 7, sabi? He said to them, it is not for you to know the times or dates, for the Father has set by His own authority. And verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Mga kapatid, sabi po natin, para kayo at ako ay maging epektibong witness, kailangan nag-grow yung ating pagkaunawa. Sino ba si Jesus? So as you read the Bible, importante, get to know who Jesus is.
Kaya po meron pong isang maganda pong studies ng Bible, Finding Jesus in every chapter of the Bible. At meron po tinatawag na typology ng bawat po aklat ng Bible. It is revealed, each book of the Bible reveals a portion about Jesus Christ. Pangalawa, hindi lang yung knowledge. Sabi po doon, intimacy. Pwedeng kilala mo pero hindi ka intimate. Kaya kailangan intimate, walk closely. Kaya dahil doon excited ka na mag-witness tungkol kay Jesus. Pero dito sa talatang ito, inulit po yun. Look at the apostles. They were concerned about the knowledge and the time. The knowledge and the time to bring. Kung kailan yung pong restoration of the kingdom. Alam niyo po, this is about political matters. They are excited to know the future event politically. Ganito sabi ng Panginoon, no, it is not political. It is spiritual mission. Ibig sabihin mga kapatid, mga minamahal, walang politiko na pwedeng mag-solve ng problema ng tao. Si Jesus lamang. Can you hear, amen? Pero ang concern ng mga apostoles dito is about knowing what's going to happen in the future. What's going to happen in their political scenario. Naroon na excitement. Parang tayo. Tuwing may eleksyon, buhay na buhay ang Pilipinas. Kasi may mga negosyo, tapos may mga suhulan, makakakuha ng pera, At talagang buhay na buhay, parang festival pag eleksyon, Na parang bagang kapag kami politiko kang pinopromote, parang siya na ang pag-asa ng Pilipinas. Ay wala po. Si Jesus lamang ang pag-asa ng bansa. Pumalakpak ako ang lahat na nag-amen dyan. Ang sabi ng Panginoon, you are so excited about political matters that you have neglected a more important matters. And what is that? But you will be my witnesses. Pero sabi diyan, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. It's not about knowledge, but it is about power. And the power is the person of the Holy Ghost. Kaya, ang sabi po natin, in order to become effective witness, we need to become aggressive in witnessing for Jesus. Agresibo. Huwag kang mahihain. Huwag kang nagpapatumpik-tumpik. Kailangan aggressively witnessing for the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. Kaya makita natin ang mga alagad. Basahin mo ang Book of Acts. They were so aggressive. Pinigilan na, tuloy pa. Pinahiya na, tuloy pa. Binantaan na, tuloy pa. Ikaw ba, kapatid? Ano humahad lang sa iyo para magbahagi ng kaligtasan? Kaya September 8, September 7, huwag kayong mawawala. 1 o'clock, meron po tayo ditong continuing training. Hindi lang sa 1 minute, may follow through ng 1 minute at yung ating RDS Vision. Open natin to sa ibang churches. 1 to 5. After 5 o'clock, pauwi na natin yung mga taga-ibang church at lahat ng mga dulos and shepherd may iwan para sa dinner celebration ng ating pong anniversary. Pero ang punto mga kapatid, even as we celebrate the anniversary, it is focused on the task. Sinasabi ng Panginoon, you have concern about many temporal things, but you are not concerned about eternal things. And what is that? You shall be my witnesses. Dumalo kami ng seminar tungkol sa pagdinegosyo at pananampalataya. At i-echo natin to dito, sa ating church. Part ng ating anniversary, isama po natin, Pero, yung isa po dong negosyante, na kaibigan ko po, si Ben Lewson, siya po yung founder ng The Generics, yung drugs. Yung generics, nakabili na ba kayo nun? Murang gamot doon, mura. At talagang sa probinsya, talagang ang laking tulong sa mga tayo. Ang mamahal ng presyo ng gamot Pwede pa lang pababain. So siya ang nagsimula ng mababang gamot. Tapos ginaya na siya ng Ayala, ginaya na siya ng iba-iba. So kaya Ben Lewson ay nagbibigay sila ng tip. Paano yumaman, paano magkapera, paano manatili ang negosyo, etc.
Pero sa bandang huli, ang sabi niya, pero huwag niyong kalimutan. Ha? Lahat ng ito ay temporal. Huwag nating kalimutan ang eternal, sabi niya. Kaya siya, yung kita niya, ginagamit niya pag i-imprenta ng Bible. Isa siya sa biggest donor namin sa Philippine Bible Society. At nagmimigay siya ng Bible. Namimigay, ano po. Nakakatuwa, ano po. Sapagkat people were there to know about how to make money, how to make your business stronger, ano po. And yes, they gave some tips. Pero over and above it, sinabi niya, everything here is temporal. Don't forget, eternal. Let us share Jesus. Amen? Nandiyan ba? May kausap ba ako? Amen? Kaya mga kapatid, yung pala sekreto nila magkakapatid. Isa pa niyang kapatid, ano po, older brother niya, who is also like a father to me, si Kuya Andrew. Siya naman po ang kanilang negosyo, yung matataas na mga building sa Metro Manila, sa taktok nakalagay, In God We Trust. Ano po? Yan naman po ang kanyang negosyo. At alam po ninyo, ganyan din. Siya po yung nag-author ng Gift of Life card. Ano po? Na sinishare natin. Ibig sabihin, ang sekreto ng kanilang pagyaman ay inuuna nila ang eternal things. And they really talk about Jesus. They really usher people to pray to receive the Lord Jesus Christ. Ikaw, kailan ka huling tumulong sa isang kamag-anak mo na mag-pray to accept Jesus? Maybe you're talking about our church, you're talking about God's goodness. Magandang seed yun. Pero what we are saying is this, you and I are witnesses. Meaning, let's talk about Jesus and bear witness about Jesus by proclaiming Jesus Christ to people. And help them make a decision to whether accept Jesus, ignore Jesus, or reject Jesus. Tapos na trabaho mo. Ang problema hindi tayo nag-witness Kaya mga kapatid, ngayong umaga, yan ang ating pong prayer. That you and I will become witnesses for Jesus. Sabi natin, ako, mahihiyain ako Kaya nga ang Holy Spirit pinadala sa iyo. Huwag kang mag-alala. Ibuka mo lang ang bibig mo. I-share mo lang. Ang Holy Spirit ang kakausap sa mga tao. Can I hear another amen? Alam niyo mga kapatid, I have experienced so many times that as I proclaim about Jesus, pakiramdam ko, hindi maganda paliwanag ko. Hindi maayos. Pero nagulat ako, doon pa maraming tumatanggap. Totoo pala, ang Holy Spirit ang kumakausap. Kaya kailangan lang, buka mo bibig mo. At ang Holy Spirit na ang kakausap sa mga kausap mo. Kapatid, kaibigan, are you willing to bear witness for our Lord Jesus Christ? Kaya mga kapatid, mga minamahal, yung ating pong high five, kamag-anak po natin, ka-classmate natin, kaibigan natin, are you aggressive enough? O wala lang? O okay lang hindi mag-witness? Mga kapatid, may the Lord speak to our hearts. We need to ask the Holy Ghost to revive our witnessing life. Sabi natin, oh Holy Spirit, gawin mo akong bold, gawin mo akong aggressive. Sa 2 Timothy chapter 1, ang sabi po ay maliwanag po, verse 7. 2 Timothy chapter 1, verse 7, dito ako magwawakas. For the Spirit God gave us does not make us timid. Ikaw siguro timid ka, pero ka mag-alala. Kasi meron kang Holy Spirit. Siya hindi timid. Kaya kakayanin mo. Umalakpak nga ang mag-amen. Halimbawa, si Sister Jenny Concepcion, ang asawa ni Pastor Art, yung nag-share sa kanya, hindi naman nakatapos ng pag-aaral. Ano po? Si Ate Teresa Rape.
many years ago. Kasi Ate Jenny hanggang ngayon nagte-testimony. Sinasabi niya, si Ate Tere ang ginamit ng Panginoon. Eh si Jenny, nakatapos, may magandang buhay, magandang hanap buhay, ano po, gwapong asawa. Amen ba kayo doon? Gwapo ba asawa na yung Jenny? Ayan. Pero, she would always go back to the time na unlearned woman had the boldness to share and actually lead her to pray to receive Jesus. Mga kapatid, ikaw, basta magsabi ka ng, yes, Lord, at ang Holy Spirit ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Panginoon, kausapin mo kami, pagpahayagan niyo kami, Panginoon.